itong bagong file na inilabas ko po. Na-research nito, sir. Based on your research. Ang file na ito ay hindi ibinigay sa akin nung ibinigay sa akin yung Cabral files nung una. Ito po ay binigay lang sa akin ng isang concerned source sa DPWH dahil sa mga isinisiwalat ko tungkol sa mga proyekto ni Congressman Garjola. At uulitin ko lang po ang laman nitong file. List of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025. UA, NEP, BICAM, at iba pa. At pag i-research ang mga proyektong ito, sila po ay na-award sa mga iba't ibang mga contractor nga, kaya tunay na mga proyekto, at marami po dito ay na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola. Which, if you just take the evidence at face value, should be material for a case na may kasagwatan ang proponent at contractor. Kaya ang simple ko pong tanong, kung ito pong dokumento ay as of August 28, 2025, bakit hindi pa ginamit para sa kaso tungkol dito? Bakit inuna pa ang kaso sa iba? At pangalawa, ibig sabihin po, ang DPWH ay may record ng mga proponents ng mga proyekto sa UA, NEP, at BICAM. Kung maaari po, pwedeng ilabas sana ng DPWH ang lahat ng iba pang mga listahan tulad nito at malaman sana ng taong bayan sino ang mga proponents ng mga proyekto sa NEP at UA. Dahil ang sinasagot ng DPWH, ang mga BICAM insertions, hindi nila alam dahil kongreso yun. At ang kongreso naman hindi nagbibigay ng impormasyon. Pero pati ang BICAM insertion dito, ang DPWH ay may kopya. Pero lalo na ang NEP dahil sila ang gumawa, ang DPWH ay may listahan ng proponents. Pati na rin po ang UA. At pangwakas po, ang punto ko kanina sa pagsisiwalat ng mga list of projects under the non-district congressman allocable lists sa file ni Yuse Cabral, and the contractors who won there are may mga anomalya sa mga proyektong ito. Ibig sabihin, may mga kumita siguro kung pwedeng tignan lang ng mas mabuti, not reaching any conclusions, at hindi po district congressman, hindi po kongreso ang may gawa nito. Ang DPWH ang pumili ng mga proyekto. At ibig sabihin ba, ang DPWH ay kasabwat sa alokasyon ng daan-daang bilyong piso? O pwede bang ituro ng DPWH sino ang nagsabi sa kanila na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga proyekto sa NEP, sa labas ng mga district congressman allocable, at UA, na ang executive branch po ang may hawak. Kung nais nating imbestigahan ang tunay na malawakang korupsyon, hindi po ang mga substandard projects sa district engineering offices ang dapat imbestigahan. Sino ang nag-utos na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga NEP outside allocable and UA projects? Yan po, sa tingin ko, ang mas worthwhile na tingnan.